Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah suwar min hayatis sahaba. So meron na nga tayo bagong tatalakay. Natapos na natin si Tumama bin Uthal radhiyallahu anhu, at yun ngayon naman medyo familiar na ito na sahaba. Si Abu Ayyub al-Ansari, yung taga Madina, na pinakakilala siya na siya yung nagbayad ng lupa na pinagtayuan, bumili doon sa lupa na pinagtayuan ng Masjid an-Nabawi. Yung lupa kasi na pinagtayuan ngayon ng Masjid an-Nabawi, yung una, kasi ngayon lumaki na siya eh. Yung unang lote yun na pag-aari dati ng mga orphan, mga ulila. Tapos gusto sana ng mga orphan na ibibigay na lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nagpumilit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bibilhin niya kasi mahirap din naman yung dalawang bata eh. Mahirap. So para kumbaga mawala yung lote nila na yon, tapos makakabili sila ng ibang lupa, iba pang property. Si Abu Ayyub al-Ansari yung nagbayad nung lupa na yon. Na technically yun nga sinasabi, yun ang kauna-unahang wakaf na Islamiko. Yung wakaf yun nga, matatalakay pa natin sa Fiqhul Muyassar. Ito na yung anumang bagay na inilaan para sa Islam, para sa pakinabang ng Islam at mga Muslim. Lupa, libro, ventilador, o masjid, yun. Wakaf na ibig sabihin, para ito sa serbisyo ng mga Muslim. At hindi ito magiging private property. Hindi naman, aangkinin, di ba? Yan yung malaking problema dyan sa balato, naangkin nito ko yan eh. Na hindi raw pwedeng paghihimasukan ni naman, siya lang daw may karapatan. So inalisan niya yung karapatan, ilalisan niya ng karapatan yung jamaa na tanungin saan napupunta yung pera, bakit ganito, bakit ganyan. So kanya na yan, bahala siya dyan. Ang wakaf, ang layunin talaga ng wakaf para sa kapakanan ng mga Muslim. At dahil para sa kapakanan ng mga Muslim yun, technically, pag-aari yun ng mga Muslim sa pangkalahatan. So hindi pwedeng sosoluhin. Hindi mo nga basta-bastang mabebenta yung wakaf eh. Hindi basta-basta. Yung nga sa mga endowment, parang katulad yan ng government property. Kaya magtataka kayo sa ilang mga gobyerno, mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga eskwelahan, ang dami nilang tambak na mga lumang gamit. Tambak na lumang gamit. Hindi nila basta-bastang mabenta kasi o madispatcha, maitapon. Kasi nananatili siya na ino-audit, nananatili na kumbaga hinahanap ng gobyerno. So ganoon din yung wakaf. Ganoon din yung wakaf. Hindi siya pwedeng aangkinin lang ng isang tao. At hindi mo rin siya basta-bastang maibebenta eh. Hindi mo siya basta-bastang maibebenta. Liban na lang na kung yung pagbebenta, kumbaga, syempre otorisado unang-una. At para ni sa kapakanan ng wakaf. Halimbawa, naluma na yung lumang gamit. Camera, halimbawa, naluma na yung camera. Bebenta mo para makabili ka ng bagong camera. So, pwedeng mangyari yung ganoon. Bebenta mo. Pero yung bebenta mo na tapos yung pera sa'yo na, hindi pwede. Hindi pwede. So, ganun yung wakaf. At hindi si Abu Ayyub al-Ansari, nakikilala siya na doon siya namatay sa Constantinople. Ito yung sinasakop ng mga Muslim in Constantinople, ng mga sahaba. Kasi yung mga sahaba talaga yung unang sumalakay sa Constantinople. Di ba nasakop to ng Ottoman Empire, 1492? Nauna pa yung mga sahaba doon, 622, pero hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay. Kasi doon umatras si Heraclius eh. Andun na sila yung, di ba panahon ni Omar, bumagsak na yung Syria, bumagsak yung Persia. 622, si Heraclius, nandun na siya. Doon na siya nagtago. 622. 674 pala. 674, doon na sumalakay yung mga Muslim sa Constantinople. Panahon na ito ni Muawiyah. So, sa talambuhay ni Abu Ayyub al-Ansari, ang pangalan talaga niya, Khalid. At ang tatay niya,
ay Zaid ang pangalan. So Khalid bin Zaid an-Najjari. Yung angkan nila, yung Banu Najjar, na isa sa mga angkan ng Khazraj, yung tribo ni Abdullah bin Ubay bin Salul at ang iba pa mga sahaba ng mga Ansar radiyallahu anhum. At dito sa chapter niya, inababanggit Yudfanu tahta aswari al-Constantiniya. Doon daw siya nailibing sa ilalim ng mga pader ng Constantinople. Although hindi nagtagumpay yung mga Muslim sa pagsakop doon, nasimulan na nila yung pagsalakay doon sa Constantinople at doon na siya namatay sa sakit. So yun, sa pagsisimula, hadas sahabiyul jalil yudaa Khalid bin Zaid bin Kulayb. So tatay niya si Zaid, pangalan niya Khalid, tatay niya si Zaid at yung lolo niya si Kulayb, min Bani Najjar. At yung tribo yung angkan pala. Yung angkan nila yung Najjar at yung tribo nila yung Khazraj. Amma kunyatuhu fa Abu Ayyub wa amma nisbatuhu fa ila al-Ansar. Ang kanyang kunya ay Abu Ayyub. At alam naman natin yung mga kunya. Ito ay pinapangalan kadalasan sa pinakamatandang anak na lalaki. Panganay mo, pangalan ng panganay niya Ayyub, so naging Abu Ayyub siya. Kung babae ang panganay, so pwedeng mangyayari na yung pangalan ng panganay na lalaki yung gagamitin na kunya. Bihirang-bihira na ginagamit na kunya yung pangalan ng babaeng anak na panganay. Bihirang-bihira. Abu Fatima, bihira. Pero yung panganay na lalaki ang ginagamit sa kunya, alhamdulillah. Siyempre yung kunya, hindi lang ito para sa, kumbaga, pagpapangalan sa sarili, gamit yung pangalan ng panganay na anak. Maaari din yung Abu ginagamit sa, kumbaga, sa possession. Pwedeng ganun eh. Pwedeng Abu Sayyaf. Diba? O kung ano-ano pang ibang pangalan na ginagamit ng mga tao. Si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Abu Turab, tatay ng lupa, ng buhangin. Kasi minsan, ano ba nangyari? Basta doon siya sa masjid natulog eh. Pinalayas. Pinalayas siya ni Fatima o nag-away sila ganun doon sa masjid natulog. Tapos nahiga lang siya doon sa lupa at puro buhangin na yung kanyang katawan. Hindi siya siguro nagbanig o nagkumot man lang. At sinabi, waman minna ma'syaral muslimin la ya'rifu Aba Ayyub al-Ansari. So, kabilang nga siya doon sa mga pinakakilalang mga sahaba. At sino ba sa ating mga Muslim ang hindi nakakakilala kay Abu Ayyub al-Ansari? So tayo, may idea tayo tungkol sa kanya. Naririnig natin siya madalas. Pero marami sa mga natalakay natin nung nakaraan. Sina Said bin Amir, sina Tumama. Birang-bihira natin marinig yung mga pangalan nila. Pero ito siya, medyo notable siya. Alhamdulillah. Faqad rafa Allahu fil khafikain dikrahu. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-angat sa kanyang karangalan sa dalawang daigdig. Yung daigdig na ng mga tao at maging sa mga engkanto. Umaring tinutukoy dito ng dalawang daigdig, yung mundo at yung kabilang buhay. Pinarangalan na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito, alhamdulillah. Wa'a'la fil anami kadrahu hinaktara baytahu min duni buyutil muslimina jami'an litanzila fihi an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam lamma halla fil madinati muhajiran wa hasbuhu bidalika fakhran. So inangat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ni Abu Ayyub al-Ansari na bukod doon sa siya yung nagwakaf ng lote ng magiging Masjid an-Nabawi. Sa lahat ng bahay na naroon sa Madina, sa bahay niya, pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manatili. Dahil siya ay unang dumating doon sa Madina. Doon sa bahay niya.
ni Abu Ayyub al-Ansari. Doon tumuloy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun pa lang, sapat na may pagmamalaki ni Abu Ayyub al-Ansari. Pero marami pa siyang iba pang mga naiambag sa Islam o mga katangian na may pagmamalaki mula sa kanya. Alhamdulillah, radiyallahu anhu. Na dito nga sa kanyang bahay, wala nuzulir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi bayti Abu Ayyub kissatun yahullu tardaduha. Ang kwento daw ng pagkakapili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay ay kissatun yahlu tardaduha wa taladdu takraruha. Ito raw ay kwento na napakasarap daw ulit-ulitin. Napakasarap na ulit-ulitin yung kwento nito, kasaysayan nito. Dalika anna nabiya sallallahu alaihi wasallam hina balagal madinata talakkathu afidatu ahliha bi akrami ma yutalakka bihi wafidun. Nang dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina, sinalubong daw siya ng mga puso ng mga tao ng pinakamatinding pagsalubong na maaring matatanggap ng sino mang dumarating na bisita. So naging mainit yung pagtanggap sa kanya ng mga taga Madina, alhamdulillah. Kasi doon nga, 'di ba, yung kung na alala niyo yung nangyari doon sa ibang mga sahaba, yung ibang mga muhajirin, kung paano silang tinanggap ng mga taga Madina. Binigyan sila kagad ng mga pangangailangan nila, ultimo yaman. At merong mga ansar na pinapaasawa nila kagad yung muhajir. Meron pang nagsabi na meron siyang ilang asawa. Kung gugustuhin ng muhajir, ididiborsyo niya yung isa sa mga asawa niya para ipaasawa sa kanya. Sukdulan yun. Sukdulan yun na ganun nila. Kumbaga, magiliw na tinanggap yung mga muhajirin. Ganun nila tinanggap ang mga muhajirin. Pero yung hijra ngayon, may bayad eh. Welcome ka mag-hijra dito pero magbabayad ka o papaalipin ka. Pero sila hindi. Ito yung tunay na hijra, alhamdulillah. So in-accommodate talaga sila. Kaya ngayon kalagayan ng mga ansar, yung ngay pagkakatawag sa ansar, singit natin. Ano yung root word ng ansar? Yung nasara, di ba? Tumulong o nagpatagumpay, ganon. At totoo nga, si mga ansar, sila ay tumulong sa mga muhajirin. At ang mga ansar, sila ang nagpatagumpay sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga dun sa kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nagtatalo-talo yung mga muhajirun at yung mga ansar tungkol sa khilafa, di ba nandun si Abu Bakar, si Omar at si Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah. Sabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nalalaman ninyong lahat na ang khilafa ay dapat nasa Quraysh. At kayo ang ansar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kahit ngayon sa panahon ng khilafa. Ibig sabihin, merong partnership sa pagitan nila. Hindi porke nagiging khalifa ang Quraysh ay mas mababa ang antas ng ansar. Hindi. Kumbaga, pareho yun na meron silang pinanghahawakan na lugar na sa pamagitan nito magtatagumpay ang Islam. At syempre magkakaroon ng kaayusan, alhamdulillah. So ganun kataas yung kalagayan ng ansar. So kung ganun pa lang, sa pangkaraniwang naghijra, ganun na sila magiliw, paano pa kaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So napakatindi daw ng pagsalubong nila. Na ito na yung pinakamatinding pagsalubong na matatanggap ng sinamang bagong dating o ng sinamang bisita. Watattala at ilayhi uyunahum tabtuhu syawkal habib ila habibihi. Yun nga, yung kanilang mga puso ay matindi ang pagtanggap sa kanya at ang kanilang mga paningin
ay lubusang lumigaya, katulad lamang din ng kaligayahan ng tao na ngayon lang niya nakitang muli ang isang tao na minamahal niya, na matagal niyang hindi nakita. So napakasaya ng Ansar nung pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, nung dumating nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba nandun na yung mga Ansar at yung mga naunang muhajirin sa labas ng Madina, hinihintay nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa kanilang paghihintay, sinusuot nila yung pinakamatindi nilang damit, pinakamaganda. At dala-dala pa nila yung mga sandata nila. So sabi ng mga scholar, so bukod doon sa yung mga sandata nila ay gamit sa sa digmaan, hindi naman nila kasi inaasahan na hinahabol ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi alam nila sinikreto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung hijrah. Kaya hindi rin sila lumabas, hindi na nila hinanap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa disyerto. Nandun lang sila sa paligid ng Madina, kung saan nila inaasahan na dadaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon nga sa Thaniyatul Wada. So nandun sila. Dala-dala nila yung mga sandata nila. At sabi ng mga scholar, yung mga sandata nila niyon, kaya nila dala-dala, ceremonial eh. Kumbaga, importanteng tao yung darating. Parang ngayon, di ba? Kapag mayroong darating na presidente, dadalaw sa isa pang bansa. Pagbaba ng eroplano, nakalinya doon yung mga sundalo. So, ganun din yung ginawa nila. Nakalinya sila bilang pagpaparangal sa pagdating ng marangal na bisita. So, pinapakita nila na malakas sila, pinapakita nila na makapangyarihan sila, pinapakita nila na proud sila sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fatahu lahu qulubahum liyakul minha fi suwayna. At sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binubuksan nila ang kanilang mga puso sa pagtanggap sa kanya ng may iba yung tamis, kumbaga, ng pagsalubong sa kanya. Wa asra'u lahu abwaba buyutihim liyanzila fiha a'azzu manzilin. At sa pagdating nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binuksan nila yung hindi lang kanilang mga puso, pati mga pinto ng kanilang mga bahay, pati pinto ng kanilang mga bahay binuksan nila para dito tutuloy ang pinakamarangal na bisita sa magiging pinakamarangal na bahay na kung saan niya pipiliin na manatili. Kasi pagdating doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala pa namang itinerary. Dito siya tutuloy, wala pa silang naitayong bahay para sa kanya. At syempre, knowing yung kultura ng mga Arabo na tumatanggap talaga sila ng bisita. So ganoon, nagready sila na tanggapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdating. So pati pinto ng bahay, binuksan nila. At baka sa labas ng bahay na yon, ang ini-imagine ko dito, bukod pa doon sa pinakita doon sa Omar series, alam niyo yung nangyayari pag piyesta. Kaya pinapaganda yung mga bahay. Marami nito sa mga nangyayari pa sa mga probinsya, Laguna, Quezon, nilalagyan ng maraming dekorasyon sa bahay. Tapos ilalagay sa labas ng bahay yung maraming pagkain. Nando sa labas ng bahay yung pagkain. Kahit sinong gustong makikain, pwede. Kahit sinong gustong makikain, pwede. Nandun yung lechon, nandun yung, hindi lang lechong baboy, may lechong manok pa dun, may adobo, may mga kalamay. Uy. Mashallah. Diba? May mga ganung lugar eh. So maaaring ganun din yung ginawa nila kasi gusto nila ma-attract si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanilang bahay. At doon siya tutuloy. At yung marami sa Ansar, mayayaman din eh. Mayaman din yung mga Ansar kasi mga negosyante din yung iba sa kanila. At ganyan din, syempre, bukod sa negosyo, yun nga, nasa kanila yung taniman ng dates sa Madina. Nandun sa kanila. Sa mga lugar na malapit sa Makkah, ang maraming taniman ng dates.
sa Taif, sa Madina, at yung iba pang lugar. Yung dating pinapangalanan nila yung Madina bilang Yathrib. Pero nga, pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon, walakin na Rasula salawatullahi alaihi kada fi Kuba. Pero nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanatili muna siya sa Kuba. Min sawahil Madina ayaman arba'a. Nanatili daw muna siya sa Kuba ng 4 na araw pagdating niya doon. Papasok pa lang ng Madina. Kaya nandun din tinayo yung isa pang mahalagang masjid, yung Masjid Kuba. Yung Kuba, yung ibig sabihin ng Kuba ay yung dome. So siguro yung pinangalan yung lugar na yun sa Kuba kasi maaaring may mga dome doon nung unang panahon. Pero yun yung pangalan niya. Pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na yung kanyang pangalan. Bana khilalaha masjidahu alladhi huwa awwala masjidin ussisa alat taqwa. So nang dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon na rin naitayo yung Masjid Kuba. So nauna pa siya sa Masjid an-Nabawi. Yung Masjid Kuba. Kaya mahalaga din yun eh. Yung Masjid an-Nabawi. Kaya kung magtuturo kayo ng Madina, madalas pinupuntahan din yun eh. Yung Masjid Kuba. Napuntahan din doon, Ahmad. Doon sa Kuba, di ba? Pinupuntahan din yun. Hindi naman siya kasama doon sa yung may malalaking reward, di ba? Yung Masjid an-Nabawi, Kaaba. Ayun, parang naging na siya tourist spot. Pero din eh, kumbaga, para ma-appreciate pa lalo ng Muslim yung kasaysayan. So, dinadaanan siya. Nauna pa siyang natayo actually kaysa sa Masjid an-Nabawi. Yung pagdating doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinayo na rin yung Masjid Kuba. At ito na nga yung kauna-unahan daw na masjid na naitayo sa takwa. Sa takot kay Allah. Kasi meron ding mga masjid na hindi naman itinayo para sa takot kay Allah o dahil sa takot kay Allah. Katulad ng Masjid Dirar, di ba? Yung masjid ni Abdullah bin Ubay bin Salul na dinulot niya na magiging himpilan ng mga munafik. Himpilan ng pagpaplano laban sa mga Muslim. O pwedeng meron ding masjid na negosyo. Di ba? Kasi malaking modus talaga yan, mga masjid. At ngayon, napagtibay natin yan. Na kumbaga, kapag makita yung mga tao ng tinatayo na masjid, bukas puso silang nagsasadaka talaga eh. Kahit hindi mo hingian, makita sila sa Facebook, ay may tinatayong masjid, magsasadaka nga ako dyan. Ganun sila. Malaking kumbaga, malaking pananagutan talaga yung masjid. Kaya nga, noon ko pa talaga yan eh. Noon ko pa pangarap. Yung magkaroon sana sa Pilipinas, total meron namang NCMF. O ano pa bang ahensya ng gobyerno. Dapat may regulation eh. Hindi pwedeng kung sino-sino lang yung nagtatayo ng masjid. Kasi kapag naitayo na siya, dapat merong oversight. Merong mga, kumbaga, magsisiyasat kung merong may problema, di ba? Ganoon. Tapos merong standard. Yung standard na tinutukoy natin dito, yung hindi siya yung magiging marumi. Kasi daming masjid, mukhang squatter eh. Yung pagpasok mo sa CR, ang dumi-dumi, ang baho-baho. So yun merong mamamahala sana na ahensya ng gobyerno. Hindi naman kailangan na kasi katwiran nila. Hindi pwedeng gagastusin yung pera ng gobyerno para tustusan yung mga masjid. Tama naman kasi wala namang state religion ng Pilipinas para susuportahan niya yung masjid, susuportahan niya yung simbahan o ano pa man. Pero at least lang ba, yung magkaroon lang ng pamamahala. May kita nung di ba? May kita nung namamahala. Nationwide yun na agency. Sabi niya, hoy, ba't ganyan yung CR yun? Dumi-dumi, nakakahiya sa mga tao. Tapos merong mga masjid, di ba? Ang daming squatter. Titirahan ng mga squatter, yan palang Golden Mosque. 1997, gusto ko na mag-shahada, gusto ko mag-Muslim. Dumaan ako dyan. Galing ako ng ng Malacanang
Sa may La Consolacion College. Kasi may contest kami noon journalism. Lakad lang ako pauwi hanggang sa Tondo. Nilakad ko lang mga isang oras kayo lalakarin. Napaisip ako, daan kaya ako ng Golden Moss. Gusto kong mag-Muslim noon eh. Nung nandun na ako sa gate, hindi na ako yung, bakit ganito? Ang dumi-dumi naman, parang ang gulo-gulo. Yung gwardiya, nagyoyosi. Tapos, dami yung mga, mga kachokaran, parang wala namang kinalaman sa relihiyon pinag-uusapan ng mga to. Tapos, ando sa loob, mga babae, hindi nakahijab. Tapos, basta, ang gulo-gulo. Hindi talaga ako pumasok. Hindi na pumasok. Pumunta sana ako doon para magtatanong tungkol sa Islam o magbumuslim na sana talaga ako kung maayos yung pag-uusap namin. Wala, hindi talaga ako pumasok. Umuwi na lang ako. Umuwi na ako. So, dapat may yan Kung merong mamamahala. Kung di man ahensya ng gobyerno, di ba? Kumbaga, katulad sa Saudi, merong syu'unul masajid May mga namamahala sa mga masjid. May oversight, kumbaga. Yung masjid bahala sa sarili niya, yung admin ng masjid bahala sa sarili niya, ano yung tsura ng masjid, ano yung serbisyo ng masjid, ano yung programa. Pero at least merong nagbabantay. Para mawala yung mga anomalya, mawala yung pagpapabaya, at iba't iba pang bagay na magtitiyak na yung mga masjid natin maayos. Hindi natin maiwasan mainggit sa ibang relihiyon kahit ligaw sila. Ligaw sila pero maayos sila. Maayos. Tingnan niyo na yung Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Sila yung meron pinakamagagandang simbahan dito sa Pilipinas. Hindi sila papatalo sa mga simbahan ng mga Katoliko. Yung mga Katoliko kahit pinagmamalaki nila yung mga simbahan nila 300 years old, 400, wala pa naman 400 pala. 300 years old, 200 years old. Pero mga simbahan ng Iglesia ni Cristo hindi rin papatalo. Mga Mormons, 'di ba? Maganda yung mga simbahan ng Mormons. Pinagmamalaki pa nga nila yun Typhoon resistant daw talaga yung mga design nila. Titingnan ko nga yung disenyo nila nung mga bubong nila, di ba? Tapos yung saradong-sarado. Paikot. Tapos kapag meron silang simbahan, yung Mormons, laging merong basketball court sa harap. Nasa loob. Talagang pinagplanuhan. Pinagplanuhan yung kanilang mga simbahan. Pero dito sa Pilipinas, masjid walang CR, masjid walang buduhan, masjid na kumbaga marumi. Tapos tuwing katapusan ng buwan, ang problema sila saan sila kukuha ng pera pambayad ng kuryente, tubig. Kasi wala silang maayos na koleksyon. Tapos buwan-buwan na lang nag-aaway sila kung sino ba yung imam. O mga ganung bagay. Dapat ma-organize. Inshallah. So, ngayon yung masjid. Kapag ang masjid itinayo sa takwa, organize yung masjid na yun, inshallah. Hindi yun magulo. Kasi kung magulo yung masjid, hindi papayag yung jamaa na magiging magulo yung masjid. Hindi sila papayag. So, yun na nandun na, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 na araw siya doon sa Kuba. Dumiretso na sila. Papasok na ng Madina. Tumakaraja minha rakiban nakatahu. At sumakay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang camel. Papasok na siya ng Madina. At itong camel na ito, alhamdulillah. So, narinig niyo na siguro nga yung kwento dito nung pagpasok na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa sadatu Yatrib fi tarikiha. At pagdaan na nung camel ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasok na ng Madina, tumayo daw doon. As in, kumbaga naka-formation yung mga pinuno ng Yatrib doon sa kalsada papasok ng Madina. Kumbaga pag-welcome nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pag may presidente galing ng ibang bansa, dadalaw sa Pilipinas, di ba? Sino ba yung sasalubong sa kanya? Hanggat maaari yung presidente mismo, tapos yung chief of staff, o sino pa mang mataas na, opisyal ng gobyerno. Kullun yuridu an yadfara bisharafi nuzuli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baytihi. Yun nga, lahat sila daw ay
naghahangad ng isa sa kanila ay mapili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dito siya titira habang wala pa siyang bahay doon sa Madina. Wa kanu ya'tariduna nakata saydan o sayyidan ila sayyidin. At tuwing ang mapapadaan daw sa kanila yung camel, hinahawakan daw nila yung renda nito, yung tali nito. Na parang gusto na nilang hilain. Yan, dadaan dito, hawakan ko. O paglampas sa akin, yung sunod sa akin, hawakan niya yung gusto na niyang hilain. At sabi nila, wa yaqulun, akim endana ya Rasulullah fil abadi wal udadi. Fil adadi wal udadi wal manaa. Sasabi ng diba, hawak nila yung renda, tapos sinasabihan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro may pagitan naman sa bawat isa sa kanila. Siguro bawat isa sa kanila, 1 metro, 2 metro yung pagitan. Kinakausap nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaanyayahan nila. Sinasabi nila, dito ka na sa amin tumira, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil kasama yung aming bilang, marami kami, meron kami mga sandata, at kaya ka naming proteksyonan. Bawat isa ganun ang alok nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga, sabi na lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi nahawakan nila yung tali ng camel, di ba? Gusto nilang hilain eh. Habang sinasabihan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o baka yung iba, habang tuloy-tuloy lumalakad yung camel, sinusundan din nila ng lakad. Parang may binibenta. May binibenta. O, bili mo na to, ganito, ganyan. So lahat sila ay gusto nilang makumbinsi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doon sa kanila tumira. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dauha fa innaha ma'mura." Hayaan na ninyo yung camel. Ano yung camel ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalaki, babae? Babae. O kasi naka eh. Wala, tulog na yung kambal ah. Siya lang. Nasa camel na din. So sabi niya, hayaan daw nila yung camel dahil ito daw ay pinag-uutusan ni Allah kung saan ito titigil. Titigil ito kung saan man naigisin ni Allah, alhamdulillah. Nagpatuloy pa ito. Yun nga, matatalakay na natin inshallah kung saan nga siya finally tumigil, alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.